Kilala niyo po ba ang ating kababayang ito na si Daniel Dingel? Ano po ba ang nangyari sa kanyang imbensyon? Since hydrogen is 14 times lighter than air, it goes immediately to the combustion chamber. So what you do here, you remove this one here. This is the fuel line. You remove this, the engine stops. You smell. You smell if there is fuel. If you, This is water. yeah, no, you smell it. If there is gasoline. Oh. This is what I'm thinking. Oh, so you start. You see, without this, it won't start. Now you put this one here. So the water runs. No, they say that maybe there is gasoline hidden there. You cannot mix hydrogen with gasoline. You cannot mix hydrogen with gasoline. You cannot mix hydrogen with gasoline. Iyan po si Daniel Dingel. Ang sabi po nung iba, ikinokorek po ako, ay Dingel daw po ang pronunciation nun. Pero kung ano pa man yan, ito pong si Daniel Dingel ay sumikat nung panahon na naimbento daw niya sa tubig lamang ay mapapatakbo mo na ang iyong sasakyan. Kaya nung panahon na yon ay talagang sumikat ng husto itong si Daniel Dingel. Marami ang bumilib sa kanya at umasa na itong kanyang imbensyon ang mag-aangat sa Pilipinas. Kasi nung panahon na yon talaga ng mga pataas na ng pataas ang presyo ng gasolina. Mula kay matandang Marcos, kay Apo Marcos, hanggang sa sumunod kay President Cory Aquino. So, umasa ang marami na tutulungan si Daniel Dingel ng gobyerno, pero hindi po yun nagkaroon ng katuparan. At dahil sa sumikat nga po itong si Daniel Dingel, ay mayroon pong nag-invest sa kanya na isang Taiwanese company para po dito sa invention na ito. At dito na nga po, nagkaroon ng maraming problema si Daniel Dingel at hindi natin alam kung ano ang mga naging dahilan. At siya po ay nakonvict sa kaso na inakusa sa kanya. Sa pagpanaw po ni Daniel Dingel, marami po ang nalungkot. At inisip na nga po nila na yung kanyang imbensyon ay kasama na rin po na nabaon sa kanyang libingan. Marami rin pong sumama ang loob ng mga Pilipino na kababayan natin na si Daniel Dingel ay pumanaw na hindi man lang natulungan ng ating gobyerno. At yung iba naman po, hindi po naniniwala sa imbensyon ni Daniel Dingel. Ngayon, meron din pong akusasyon na ito daw pong imbensyon ni Daniel Dingel ay kinopya ng mga dayuhang inventor. At meron din pong naglabasa na katulad nitong imbensyon ni Daniel Dingel na sinasabi naman po ng iba na ito daw po ay kinopya sa ating kababayan. At itong isang sikat na banyaga na nagpakita rin ng kanyang imbensyon, ito po ay nasawing palad, hindi rin po niya naipagpatuloy ang kanyang imbensyon. Sinasabi naman dito, ang sanhi daw po ng kanyang pagkamatay ay dahil daw po doon sa mga malalaking oil companies na ayaw nilang pumayag na yung imbensyon na tubig lamang ang gagamitin mo para umandar ang makina mo, ay makakapagpababa daw po ng business nitong mga oil companies na ito. Yun po ay akusasyon. Maraming mga haka-haka ang naglabasan mula nang nawala si Daniel Dingel at hindi na po naipagpatuloy yung kanya daw na imbensyon na sa pamamagitan lamang ng tubig ay mapapaandar mo na ang makina mo. At ito nga po yung sinasabi niya na water fuel ng mga sasakyan ng Pinoy. Pero mga kapatid, kung sakali po kayang naituloy ni Daniel Dingel yung kanyang imbensyon na ito, hindi po kaya siya magagaya dito sa Toyota na ang kanilang Toyota Mirai na hydrogen fuel cell electric vehicle ay tinadtad ngayon ng napakaraming problema na ang Toyota po ay sinampahan ngayon ng class suit ng mga nagbilihan ng Toyota Mirai diyan po sa California. Noong inilabas po ng Toyota yung kanilang Toyota Mirai, itong hydrogen fuel cell electric vehicle, naglabasan na naman ang mga chismis, ang mga haka-haka, na ito daw po yung imbensyon ni Daniel Dingel. Kaya po ang tanong ko nga sa inyo kanina kung buhay pa kaya si Daniel Dingel ngayon, ay hindi kaya siya mapaparis dito sa kinasadlakan ng Toyota ngayon, na hindi po naging matagumpay yung kanilang hydrogen fuel cell na Toyota Mirai. Pero teka muna, ito po kasing Toyota nung sinimulan itong adoption sa electric vehicle, ayaw nilang maniwala na ang future ng automotive industry ay electric vehicle or EVs. So, itinuloy ng Toyota yung kanilang hydrogen fuel na magiging
gatong sa mga sasakyan, sa mga makina, at yun daw po yung magiging future ng automotive industry. Noong 2021, sinubukan ng Toyota na gamitin ng hydrogen gas doon sa kanilang Corolla. Sinubukan nila sa Fuji Racetrack sa Japan at ginamit nila yon. Nagkaroon sila ng maraming tangke kasi nga yung hydrogen gas, pag iyan na ilalagay mo sa container doon sa tangke, kailangan makapal na makapal yung tangke mo, 700 atmospheric pressure. Makokompress yan ng ganun. At kailangan mong mag-load ng maraming hydrogen gas. At yun namang hydrogen na yun ang magiging fuel ng internal combustion engine na makina. Hindi po naging successful yon. Maraming naging problema din si Toyota dahil yung mismong makina ay kailangan ay compatible doon sa hydrogen. Sinubukan na naman nila sa kanilang Toyota na Yaris. Yung pa mismong may-ari ng Toyota ang nag-drive nitong Yaris na to. Kaya by 2023, ang ginamit naman nila liquid hydrogen. Malaking tangke rin. Yun nga lang, mas bumigat yung karga nila. Pero dahil sa liquid hydrogen siya, nagkaroon ng problema yung fuel pump ng kanilang sasakyan. Doon sa pagiging liquid form niya, yan po ay magkakaroon ng temperatura, negative 252 degrees Celsius. Sa sobrang lamig ng liquid hydrogen, yung kanyang pump, yung metal pump na ginagamit, yung bomba, nag-shrink yung piston. Kaya hindi siya makapump, nagkaroon ng problema. So, malamig na malamig po siya para maimbak mo. Dahil kung hindi, magiging gas state siya, magkakaroon ng boil off. Pwede siyang sumingaw. Kaya nga sabi, doon sa racetrack, walang problema. Kasi ginagamit mo ng dire-diretso. Pero kung iimbak mo yan sa sasakyan mo, hindi pwede. Kaya nga po sa BMW, sabi nila, 10 to 12 days. Pagka yan ay nilagyan mo ng hydrogen, sisingaw yan, ubos yan. Sinubukan naman ng Toyota dito sa Mirai, doon sa kanilang hydrogen fuel cell. Actually, mas nauna to dito sa dalawang tinest nila. Na ito kasing dalawang tinest nila na ito ay ginagamitan ng internal combustion engine. Samantalang si Mirai, ito ay ginagamitan ng fuel cell. Hydrogen fuel cell electric vehicle. So ito ay electric motor pa rin ang nagpapatakbo ngayon kay Toyota Mirai. Pero ito ay nagkaroon din ng maraming problema. Sa California, diyan na ngayon nagkapatong-patong ang problema ng mga bumili nitong mga Toyota Mirai na ito na hydrogen fuel cell electric vehicle. Noon pa man ay sinimulan na ng Toyota itong electric vehicle. Yun nga lang, ito ay hybrid sa kanilang Toyota Prius. Mas nauna po ito. Ngayon, alam naman nilang talagang hindi naman matitigil yung adoption sa electric vehicle. Ang ginawa nila ay itong Toyota Mirai na hydrogen fuel cell electric vehicle. Ito nga lang hydrogen fuel cell po na ito, magkakarga rin po ito ng liquid hydrogen, tapos pupunta doon sa mga fuel cells at magkakaroon po ngayon ng proseso doon sa fuel cells na ito naman ay maglalabas ng kuryente at voltahe na magcha-charge ngayon doon sa battery at yung battery naman ngayon pagaganahin itong electric motor. Sa umpisa po na inilabas ng Toyota ang kanilang liquid hydrogen fuel car at ito nga po yung Toyota Mirai, sumikat naman talaga ito at malaki ang naging benta nito. Pero paglipas lamang ng ilang mga taon, unti-unti nang bumabagsak ang sales nito. Pero sa unang pagkakataon na ito ay nilaunch nila, napakaganda po kasi ng marketing. At sinabi nga po kasi nila na ito daw pong hydrogen ang future ng automotive industry. So maraming bumili, maraming nabighani, marami ang kanilang napaniwala. Pero ito na ngayon na nagkaproblema na itong mga hydrogen fuel cell electric vehicle ng Toyota na kakaunti lang ang mga hydrogen refilling station diyan sa California. Sa mga states na nasa labas ng California, halos wala. Ngayon po, itong si Toyota, nagkaroon na rin siya ng sariling hydrogen refilling station. At ang sinasabi pa nga po dito, itong mga Mirai na ito ay madaling masira ang kanilang hydrogen fuel cells. At doon sa mga problema na nag-exist pa dito sa mga Mirai na ito, ay naglabas ang Toyota ng tulong para doon sa mga nakabili na kung magpapabalik-balik daw po ang sira ng mga Mirai na ito, nitong mga hydrogen fuel cells na electric vehicle ng Toyota, ay nag-offer sila nito tow yung mga sasakyan na ito papunta doon sa kasa, ay hindi po sila pumayag.
Ang sabi nga po nila, ibalik na lamang daw po ng Toyota yung pinambili nila at kunin na lang daw po ng Toyota yung mga Mirai na yan, yung kotse ng Toyota. Kasi nga po, nag-file na po sila ng class suit dito po sa Toyota dahil nga po sila daw po ay nalinlang 3 doble po na mahal ang liquid hydrogen ngayon dyan sa California. 3 doble. At dahil nga po sa kakaunti lang itong mga refilling station, lalong naging mahal ngayon ang presyo nitong mga liquid hydrogen na ito na kung halimbawa nandito ako sa Antipolo, tapos ang refilling station ng hydrogen ay nandoon pa sa Balintawak or nandiyan pa sa Valenzuela, kailangan ko pang pumunta doon para makargahan ko ngayon ng liquid hydrogen yung aking sasakyan. Napakalayo nun, kaya ang mangyayari, sa halip na nakatipid ka sa paggamit ng liquid hydrogen sa iyong sasakyan, ay nagastusan ka pa. Yung travel mo na yun. Kasi hindi ka naman pwedeng bumili sa galon katulad ng mga gasolina at diesel. Hindi pwede yun. Sa electric vehicle, kahit saan ka pumunta, basta may saksakan ka lang nung charger mo, kasi meron namang onboard na charger, itong mga electric vehicle na ibinebenta, makakapagkarga ka. At dahil po sa nangyaring ito sa Toyota, napabayaan nila yung kanilang adoption sa electric vehicle. Bumagal, humina ang kanilang sales at tinalo nga sila ng kalaban. Ito po kasi business eh. Yung nangyayaring labanan, pagdating dito sa electric vehicle, pagdating dito sa mga internal combustion engine, isama mo na yung hydrogen na fuel cells na yan, ito ay labanan, ito ay business. Kaya lang, yung kalaban nila ay ahead na sa kanila ngayon ng 10 taon sa lahat ng aspeto, pagdating sa technology, pagdating sa resources, at yung pinaka-importante dito na naibababa ngayon nitong kalaban nila yung presyo ng mga sasakyan nila. Kaya ngayon, kahit na medyo ayaw nung mga tao na bumili nitong mga electric vehicle na ito, napipilitan sila ngayong i-grab ito, i-test ito, lalong-lalo na yung mga mayayaman. Ngayon sa China, isa ito sa pinakamalaking market ng mga legacy manufacturers ng mga sasakyan. Ano yung legacy? GM, Ford, Toyota, at yung iba pang mga Japanese automakers, pati yung mga European automakers. Ang China, ang kanilang market. Sa sobrang dami, 1.4 billion ang populasyon diyan sa China. So nung panahon na talagang niyayaka pa nila at binibili pa nila itong mga internal combustion engine na gawa nitong mga legacy manufacturers, diyan kumikita ng malaki itong mga manufacturers na ito kasama ang Toyota. Pero dahil nga ang China, ang niyayakap na nila, ang kanilang binibili at tinatangkilik na yung mga gawa mismo ng mga Chinese manufacturers, humina ngayon ang sales nitong si Toyota at iba pang mga legacy manufacturers. Kaya ngayon, natawagan ng pansin ng Toyota na sablay na nga yung kanilang hydrogen fuel cell electric vehicle. Si Toyota, para hindi siya lubusan na maiwan dito sa karera na ito, nagtayo na ngayon si Toyota ng kanyang manufacturing plant sa Shanghai, China. Kasi yun ang nakita niya talagang solutions para po kung gumawa man sila ng electric vehicle, ay mailalaban na nila ito ng sabayan dito sa kanilang kalaban na mga Chinese electric vehicle. Unang-una na nga doon, yung BYD. Hindi na nila inisip na kalaban ngayon itong si Tesla. Kasi si Tesla, ang dami rin nilang mga electric vehicles na naka-stock dyan sa US, hindi rin mabili kasi nga mahal. Ano ba ang hinihintay ng mga gustong bumili? Itong mga murang electric vehicles. Itong si Toyota, nagtayo na siya diyan sa Shanghai, China. Yung mga ayaw sa gawang China, siyempre hindi yan bibili ng Toyota na electric vehicle kasi ito lantara na. Sinabi mismo ng Toyota na yung kanilang Lexus ay diyan gagawin yung mga electric vehicle po na yan sa Shanghai, China. Makakamura siya ng malaki dyan at makakalaban siya sa presyuhan dito sa kalaban ng mga Chinese electric vehicle. Yung imbensyon daw ni Daniel Dingel dito sa hydrogen na magpapatakbo sa sasakyan, ipinakita niya sa video na tumakbo ang kanyang Corolla, yung small body na ginamit yung tubig at na-convert sa hydrogen na nagpatakbo dun sa sasakyan. Ngayon, itong kanyang imbensyon, kung totoo man na iyan ay sa kanyang imbensyon, tip of the iceberg pa lang yan. Kasi nga, hindi niya na naipagpatuloy.
at nagkaroon siya ng maraming problema. Ngayon, kung halimbawa buhay pa si Daniel Dingell ngayon, baka matulad din siya sa Toyota na tad-tad ngayon ang problema. Si Daniel Dingell, hindi niya naipagpatuloy itong kanyang imbensyon dahil sa kakulangan ng ganito at sa kakulangan ng R&D rin, Research and Development, kakulangan ng makinarya. Halos lahat ng available na resources ay wala si Daniel Dingell. Kaya kung sakali man na naipagpatuloy niya ito, magiging parehas ba sila ng problemang kinakaharap ngayon ng Toyota? Ito nga si Toyota, nasa kanila na lahat ang resources, magagaling na engineers. Pagdating sa electronics, kaya nga ang kanilang ginawa ay hydrogen fuel cells kasi sanay na sanay ang Toyota dyan. Ngayon, ito pa rin ang nangyari sa kanila. Hindi rin naging successful ang mga trials nila dito sa hydrogen at ito ang pinakahuli ngayon ay nademanda pa sila, kinasuhan pa sila nung mga nakabili ng Toyota Mirai. So si Daniel Dingell kaya, kung naituloy niya yon, hindi kaya ganito rin ang nangyari sa kanya? Or baka kaunti lang talaga ang naituloy niya dahil wala nga siyang resources na katulad ng Toyota. Marami po ang nagsasabi sa akin ng mga maanghang na salita na ako daw po ay pro-China, doon na raw po ako tumira sa China, sumama na raw po ako kila Duterte na pro-China, na pati yung religion ko ay idinamay na nitong mga taong to. At hindi daw po sila bibili o gagamit ng mga products na made in China. Yun po ang sinasabi nila sa akin. Baka mamaya yung toothbrush mo, tignan mo kung saan made yan. Kung halimbawa made in China yung toothbrush mo, doon sa pakete niya, makikita mo naman kung saan made yun. Baka mamaya hindi ka na mag-toothbrush, lalong maging maanghang ang mga pinagsasasabi mo laban sa akin. Pero ito lang po tatandaan natin. Silipin mo, ulitin ko, silipin mo, luminga ka sa buong paligid mo, dyan sa bahay mo, lahat ng made in China dyan, kung talagang ikaw ay hindi gagamit ng mga produktong made in China, pati sa mga gamit sa pagluluto, lahat, tignan mo, pati sa loob ng kwarto mo, sa loob ng CR mo, pati yung gripo mo, lahat ng nandyan, pagtatanggalin mo lahat yan para mapatunayan mo na ikaw talaga ay patriotic sa bansang Pilipinas. Na dahil sa sinasakop ng China, ang West Philippine Sea, at meron namang mga pag-uusap na dyan, ay dahil sa nakikita mo na naaapi ang mga mangingisda, pati yung ating sandatahang lakas, may nasugatan pang sundalo, at dahil sa gusto mong makaganti sa kanila, hindi ka bibili, hindi ka gagamit ng mga produkto ng galing ng China. Sige, patunayan mo. Lahat ng mga produkto na made in China sa loob ng bahay mo, ipagtatapon mo lahat yan. I-video mo, padala mo sa akin, at ibablog ko po yan. At sasaludo ko sa iyo kung magagawa mo yan. Mga kapatid, ito po ay isang real talk lang. Ngayong bagong taon, lahat tayo ay umaasa na maging matagumpay ang ating buhay dito sa 2025 na atin ngayon na lalakbayin. No? So dapat maging positibo tayo. Tignan natin yung magandang darating at yung mga nakaraan na nadaanan natin ng mga pangit, hindi okay, huwag nyo na pong balikan yan. Maging dahilan yan para maituwid natin at maging maayos ang ating mga gagawin sa ating kinabukasan. Mga kapatid, maraming salamat po, Happy New Year at magandang gabi po sa inyong lahat.